May napanood akong pare guys ba? Pare sa Simbahan Katoliko. Pare siya, pangalan niya si Darwin yata yun. Darwin. Ayun guys, no, sabi niya kasi, ito daw mga anting-anting, mga agimat, mga habak, ay sa demonic daw. Yun ang, meron siyang binabasa na bersikulo sa Biblia. At yun, kaya niya nasabi ang ganun. Kasi daw yung, yun nga, yung sa demonic daw yun. No? So, madali lang naman ang sagot yan guys, no? Napakadali lang. Bakit ganun ang sinabi nila, no? Pare, yan si Darwin, mag-mention lang ang pangalan. Simple lang. Kaya nila nasabi ang ganyan na ang habak, anting-anting or agimat ay sa demonic. Kasi hindi kasi sila marunong gumawa niyan. Hindi sila marunong gumawa niyan, kaya nila nasabi yung gano'n na ang anting-anting ay sa agimat ay demonic. Yun lang ang sagot diyan. Wala na, hindi mo na kailangan magbasa sa mga Biblia. Hanapin mo yung mga bersikulo para sagutin yung akusasyon ng isang pare na ang mga ganyan ay sa demonic. Yun lang talaga, wala na. Hindi sila marunong gumawa ng ganyan at wala silang kakayahan gumawa ng ganyan. No? Kaya nga alam nyo, sa panahon ngayon, kung sakaling magkaroon ng digmaan, kasi ang digmaan kasi natural talaga mayroon. Nakasulat sa Biblia yan na nagkaroon nga ng digmaan sa langit tayo pa kaya. No? Alam nyo kasi, ang ating Panginoon, bukod kay Lucifer, si Lucifer kasi iba ang trabaho ni Lucifer Ang trabaho ni Lucifer is taga-dinlang lang siya sa mga tao, no? Taga-subok. Susubukin ka kung hanggang saan ang paninindigan mo sa Panginoon. Kung talagang diehard ka ba talaga sa Panginoon, susubukin ka niya kung hanggang saan. Yun ang trabaho ni Lucifer. Pero alam nyo ba na ang ating Panginoon ay mayroon din siyang kaaway? Mayroon siyang kaaway. Hindi pa ginawa ang tao, tayong mga tao, hindi pa ginawa ay nagkaaway na sila. Naglalaban na sila, no? Kaaway talaga silang dalawa. Pareho silang matatanda. No? At yung kaaway na yan, sinabihan niya yung Diyos Ama na hindi pa tapos ang ating laban. Hindi pa tapos ang ating laban. At ang ating labanan ay dadalhin ko dito sa atin. No? Gagamitin tayong mga tao para sa hindi pa natatapos nilang labanan, nilang away ng dalawa, Diyos Ama at saka yung matanda din na kalaban niya. At yung kalaban niya ngayon, mayroong bansa yan na hinahawakan, no? Mayroon yan siya. So, ang point natin dito is magkaroon sila ng digmaan. Ang point natin dito is sa armas ngayon guys is mga nuclear na to missile. Kaya nga kukunti lang yung maliligtas, no? Sa digmaan, yung World War III na yan, kasi nuclear to nuclear na kasi yan Kunti lang talaga ang maliligtas sa digmaan. Pagka nagkadigmaan tayo ngayon, yung digmaan talaga as in, yan nga ang ng Panginoon na magdasal ang mga tao, hinihiling niya sa mga tao na ipanalangin ng mga tao na hindi matuloy yung mga na magputukan yung mga nuclear. Yun ang pagkikiusap niya sa mga tao. Sa ngayon, no, yun talaga, mensahe niya mismo. Na magdasal ang mga tao na hindi matuloy yung digmaan kasi yun nga, magputukan yung nuclear. Yung sakuna ba na gawa ng tao. Kasi daw, pagka natuloy yan, yung sakuna na gawa ng tao ay hindi yan magugustuhan ng mga tao. No, yun. Problema, mga tao, hindi man nagdadasal. Wala hindi nagdadasal pero iilan lang. Yun lang mga nakakaalam.
na yun ang pakiusap niya sa mga tao. So, kung natuloy yan guys, kunti lang talaga ang maliligtas. Yung mga taong hindi naniniwala niyan, no? Lalong-lalo na yung mga pare, hindi talaga, ang liit ng chance talaga nilang maliligtas. Pag nagkaroon tayo ng sako na gawa ng tao. No? Ayun. Kaya yun lang ang sagot guys. Yun lang ang sagot diyan sa akusasyon nila. Na no? Sabi ang maliligtas lang doon lang ang yung mga tao lang na naniniwala sa mga ganyan. Naniniwala sa mga ganyan. Alam nyo guys, ang Panginoong Diyos, no? Dahil ang armas natin ngayon ay mga nuclear na, mga missile na kung gaano kalakas, no? Alam nyo ba na ang Panginoong Diyos naglalabas din siya ng mga haba? Naglalabas din siya ng anting-anting or agimat para pang-counter dyan sa mga nuclear na yan. Sa mga nuclear na yan, sa mga missile na yan, yung mga nuclear na may kasamang hilo, naglabas din siya. Anong purpose doon? No? Para may matitira pang tao. Naglabas siya guys. Ikaw kung may anting-anting ka. Kung kahit gaano pa karami yung anting-anting mo. Marami akong nakikita dito na yung anting-anting nila sobrang dami talaga, no? Sobrang dami. Talagang halos puno na yung katawan nila. Yung iba nililibing pa sa balat nila, no? Alam nyo guys, kahit gaano pa karami yan, kahit isang sako pa yan, yung anting-anting nyo. Kung wala kayong anting-anting na habak na pang-nuclear, hindi kayo makakasurvive. Kasi yung agimat or anting-anting nyo na mayroon kayo ngayon sa inyong katawan, pag nuclear at missile ang kaharap nyo, hindi niya nakakayanin. Hindi niya kakayaning protektahan ng inyong sarili, ang inyong material. Yan ang katotohanan. No? Kaya, paano ba kaya makasurvive yung mga taong walang mga ganyan, hindi naniniwala sa mga ganyan? Lalo-lalo na yung mga pare na sinisiraan. Yun ang katotohanan guys. No? Pag wala kayo niyan na pang-nuclear na anting-anting, kahit gaano pagkarami ang mga baon nyo na nakakabit sa inyong katawan, baon ng niyog, at kung ano-ano pang mga langis, may mga ano paggarapa pa kayo dyan. Pag wala kayo nun, lusaw kayo pag bumagsak ang nuclear. Ganyan na yan guys, no? Yun lang. Ang maliligtas lang, yun lang yung mga taong may mga pang-counter sa nuclear. Kasi pag nagagira, haluan, ang nuclear kasi haluan pa ng lason yan eh. Ayun, pag nalanghap mo yan, patay ka. Pero kung mayroon ka nun, survive ka. Kaya nga, sabi niya, talagang, sinabi niya talaga na kailangan mayroon kumuha kayo ng ganito. Individual. No? Kahit sanggol pa yan, kahit bagong silang pa yan, no? Bata, matanda, kailangan magkaroon kayo nito. Yun ang sabi niya. No? Kasi sabi niya, yung mga habak na mayroon ka ngayon ay hindi na siya talaga uubra. Hindi siya talaga uubra. So, kailangan mo nung ganun na klaseng yung pang-nuclear na talaga. At inuobligan niya yung mga tao. Yung mga tao lang na nakakilala sa kanya. No? Kung maniniwala kaya, yun. Kaya, yun yung guys, no? Kaya sagot ko doon sa pare na yon. Kaya nila nasabi yung mga habak kay sa demonic. Hindi kasi sila marunong. Wala silang kakayahan na gumawa ng mga ganyan. Yun lang, wag na kayong magbasa ng mga bersikulo sa Biblia para isagot nyo doon sa pare. Si Father Darwin ba yan? Ayun yun guys, ang katotohanan dyan. Kaya sinisiraan. No? Ayun, yun ang ano dyan. Yun lang ang sagot. Wala nang iba talaga. Short lang, huwag nilang pahabain ang sagot. Yun lang. Hindi sila marunong gumawa at wala silang kakayahang gumawa ng ganyan.